Good morning guys, new episode, new vlog. Ngayong araw papunta kami ng Bicol ulit. So tingnan natin yung mga daan na alam naman natin na malubak. Then yung panahon sana maging okay. Tapos kung gaano tayo katagal, mag-start tayo dito sa Lipa, Batangas. Then hanggang sa Naga, sa may Magsaysay Avenue. Yun. Then tingnan natin gaano kahaba yung biyahe. Tapos tingnan natin yung mga kalsada, yun nga yung kalsada, tsaka yung kung matatraffic tayo ngayon na hindi tayo umuwi ng mahal na araw at baka yung iba ngayon din umuwi. So tingnan natin. So samahan nyo kami guys, then update ko kayo sa mga lugar. Okay, bawat lugar titingnan natin. Bibigyan ko kayo ng update. Okay, thank you. Okay, yan guys, okay, nakalabas na tayo sa subdivision namin. So nandito na tayo sa Lipa. So check natin ang oras, 6:47. Then tingnan natin kung anong oras tayo makakarating ng Lucena, since na okay na ulit yung Bantalan Bridge sa may pagitan ng San Juan at Sariaya. So check natin kasi hindi na tayo dadaan San Pablo ulit, hindi na tayo dadaan ulit ng Chaong katulad ng dati nung nasira yung tulay. So mga pupunta ng province dyan na going to Quezon or going to South Luzon, pwede kayo, nagaling kayo Manila, pwede kayong dumaan sa Star Tollway. Then labas kayo ng Lipa exit or Balete exit. Then diretso nyo hanggang Padre Garcia, going to dyan sa Padre Garcia. Tapos meron doon, dadaan kayo ng bayan. Meron doong way na liko-liko, ang barangay liko-liko. Kilo-kilo pala. Barangay kilo-kilo. Yun, tapos dire-diretso lang yun hanggang San Juan, tapos Bantalan Bridge. Yun. At dadan kayo sa Eco Tourism Road, tapos labas nyo na ay Lucena. Tingnan natin kung gano'n ka tayo makakarating doon. 6:48 AM. Yan guys, update ko kayo ulit. Thank you. Ay guys, yun, update ko lang kayo. So nakalabas na kami ng Lipa. Bali going to Padre Garcia na. Kung makikita nyo yung arko, yan na Padre Garcia na tayo. Tapos yun, mamaya kapag nasa may malapit na tayo sa bayan ng Padre Garcia, update ko kayo kung saan yung daan na kilo-kilo. Yun, time check 7:15. Okay, update ko kayo mamaya pag nasa na tayo sa may Bantalan Bridge, dito sa may bayan pala ng Padre Garcia. Okay, thank you. Yan guys, update ko kayo, nandito na tayo sa Padre Garcia. So liliko tayo ngayon sa kaliwa. Yan, liliko tayo sa kaliwa. So going to bayan ng Padre Garcia. Kasi pag diniretso natin yan, papunta yan ng Rosario. Turn right onto Garcia, Rosario, San Juan, Candelaria Road. Okay. Kung makikita nyo, yun nga, yung sa sinasabi ko, kung didiretso kayo kanina, papuntang Rosario yun. So dito tayo sa kaliwa, papuntang bayan ng Padre Garcia. Mas maka-less kayo ng traffic dito kung dadan kayo ng Santo Tomas, San Pablo, naman na traffic, Alaminos, yun. Kasi hindi pa tapos yung daan doon na yung mga bypass road. So ito, dito yung pinakamabilis. Garcia, Rosario, San Juan, Candelaria Road. Kung galing kayong Manila, start all din dito. Okay. Pagdating dyan sa may unahan, 70 meters, then kakalat tayo. Ito na. Ito yung pinakabayan ng Padre Garcia. So ito, kakalan tayo. Yan. Continue for 28 kilometers. Yan. Malapit na tayo sa barangay Kilo-Kilo. So itong barangay na to, straight lang yan, dire-diretso yan. Lalabas kayo ng malapit na sa San Juan, pero Rosario pa din. Pero hindi kayo nakadaan ng barangay ng Rosario kasi traffic din doon pag doon kayo dumaan. So ito yung pinaka
safe na daan para hindi kayo matraffic. Barangay Kilo-Kilo. Yun, so pagkalabas ng Barangay Kilo-Kilo, i-update ko kayo ulit. Thank you. Yan guys, update ko kayo. Dito palabas na tayo ng Barangay Kilo-Kilo. So makikita nyo yung sa kanan, yan yung Rosario na sinasabi ko sa inyo. Ito yung diretso natin na daan papuntang San Juan. So may nakatigil lang na truck, may kausap. Hintayin natin matapos ang usapan nila. Yun na, umandar na. Yun, itong nga kanan is going to Rosario, bayan ng Rosario. So dito tayo, diretso tayo ng San Juan. So yung mga swimming na papuntang San Juan, ay dito ang daan. Okay. So diretso, yan. Okay, going to San Juan na. Yan guys, pag diretso ito na yung sinasabi kong tulay na matagal na hindi nadaanan, mga mahigit isang taon dahil sa bagyo. So ngayon, pwede siya daanan kaya lang one way. So tingnan natin kung may traffic ngayon. Mamaya i-update ko kayo ulit. Thank you. Yan guys, bago tayo makarating ng tulay na sinasabi ko, update ko muna kayo. Nandito na tayo sa bayan ng San Juan. Time check is 7:51 AM. So isang oras na tayo nagja-drive. Nandito tayo sa San Juan. So medyo traffic lang ng konti kasi nasa bayan. At maraming mga lusutan, mga tricycle, mga private car, gano'n. Buti ngayon hindi masyado kasi minsan pag yung may pasok kaya sasabayan mo ng rush hour, talagang naka-stop dito. And guys, sige, dito na tayo sa Juan. Update ko kayo mamaya. Yan guys, update tayo. Nandito tayo sa tulay na nasira ng bagyo. So matagal-tagal din hindi nakadaan dito, siguro mahigit isang taon. Lagi kami doon dumadaan sa Chaong, Candelaria hanggang sa Riaya. Ngayon ito yung tulay na pwede nang daanan pero one way pa lang kasi inaayos pa nga. So ito naman pwede na siya. So maka-less tayo ng kilometers kasi pwede ka dito lumabas na Lucena na. Yan. Yan yung tulay, mahigit yan nga, mahigit nga isang taon din hindi nakadaan dito. So thank you sa mga gumagawa at nakaano tayo, shortcut. At dadaan na tayo sa Ecotourism Road. Dito, malapit din dito pag lampas mo lang ng tulay na to. Mag-Ecotourism Road na. So less din na sa traffic at less din sa kilometers at less din sa gasolina. Yes, sa mga gustong dumaan dito na galing Maynila, tinaturo ko sa inyo kung saan kayo pwede dumaan na hindi kayo dadaan ng San Pablo, Santo Tomas, Alaminos, yun. So yan, dito makakarating na tayo sa Ecotourism Road ng Quezon. Malapit na. 250 In 200 meters. meters, Yan. turn right onto Quezon Ecotourism Road. Matagal din tayo hindi nakadaan sa tourism na yan. Take the next right onto Quezon Ecotourism Road. Yan. Time check 8:07. Tingnan natin kung gaano kabilis pag dito tayo dumaan, okay? Continue on Quezon Ayan, marami Ecotourism dito Road for magpila ng prutas. 25 kilometers. Okay, so update ko kayo pagpalabas na ako ng Ecotourism Road. 8:07, time check, thank you. Guys, ito yung Ecotourism Road. Okay, tanong nyo ba yung daan? Maganda dumaan dito. Walang traffic sa mga ganitong panahon. Ewan ko lang pag mga yung like nung isa-isang linggo ng Semana Santa. So mas okay itong daanan guys ito sa bayan. Kung makakadaan kayo sa bayan ng Candelaria, lubak-lubak din doon. At sa may Sariaya din, ganun din. Tsaka masigit sa Sariaya kasi yun nga bayan ang mismo dadaanan mo. So kung dadaan ka dito sa Ecotourism Road, ito magiging daan mo. Maganda yung way. Wala masyadong sasakyan, so mga halos kasabay mo dito tricycle, then yung mga minsan may truck, then private cars. So madami naman dito kakainan kung nagugutom ka na. Tsaka may mga beach din dito na madadaanan. So ito nga, sige guys, update ko kayo mamaya pag palabas na tayo ng Sena. Thank you.
Yan guys, malapit na tayo sa may paglabas ng Lucena. So ituturo ko lang sa inyo kung doon kayo dadaan sa San Pablo, sa Riaya, sa Candelaria. So ito yung dadaan kayo ng bypass road ng Riaya. Ito yun. Pag diretso, ito na yung daan ng Lucena. So doon tayo dumaan ng San Juan. So nakalas tayo, hindi tayo dumaan ng Alaminos, San Pablo, Candelaria, Chaong. Ito yung Riaya na bypass road. So ito na sa kanan natin. Ayan, paglabas niya Riaya yan. Kaliwa pala, kaliwa. Paglabas natin niya, yan, kaliwa, Riaya yan. So, diretso tayo at papunta tayong Lucena. Okay guys, update ko kayo pag lalabas na tayo ng Lucena. Thank you. Yan guys, update ko kayo. So, nakalabas na tayo sa Pagbilao. So, ganun din, traffic pa din doon sa bayan ng Pagbilao. At yung daan niya, ganun pa rin, walang pinagbago. Pero, ano siya, medyo na konting lubak kasi tinatapalan nila. So, ngayon, diretso tayo kasi ito ay Bundok Peninsula. Ang ano niya is 1 hour, nasa Google Map 1 hour daw. Slower ng 1 hour and 4 minutes. So, dito tayo, diretso tayo. Papuntang Bicol. So, ito, malapit na tayo sa Old Zigzag Road. Then, ito, so, doon tayo na sa Old Zigzag Road. So, yan, makikita nyo ang lubak. Kung mapapansin nyo, yan. Ayan, lubak. Lubak na, nandito na tayo sa Philippine Lubak Highway. Yan. Lubak-lubak siya. So, hindi siya gumanda. Hindi na siya gumanda. Yan, oo. Malapit na tayo. Nagsimula naman tayo sa Philippine Lubak Highway. Philippine National Lubak Highway. Slide right onto Amau Bridge, Maharlika Highway. Dito tayo sa Old Zigzag Road dadaan. Kung dediretso nyo yan, nakadaan na rin ako dyan. So, okay naman ang daan dyan. Right onto Amau Bridge, sa medyo sa gitna naman ng daan dyan sa baba is lubak. Pero pag dito ka sa tabi dadaan, okay naman. Ayan. Dito kasi mga private car lang. Bawal dito ang bus. Bawal dito yung mga truck. Hanggang continue on Asian Highway 26 for 92 kilometers. Welcome. Dito na tayo sa Old Zigzag Road. Old Zigzag Road. So, okay naman dito dumaan. Matarik pero mas okay siya dito kaysa doon. Kasi ang pagitan ng kilometers nila, ito pag-ano siya more than 5 kilometers to, nasa baba ka na. Yung nandoon naman sa baba, kung doon ka dadaan, almost 10 kilometers yung daan mo doon. So yun mga 5 kilometers ang lamang nun sa baba kung doon ka bababa. Ay, kung doon ka dadaan. More than 6 kilometers dito, nasa baba ka na, doon iikot ka is almost 10 kilometers. Yun ang natipid mo. Mga 5 kilometers ang natipid mo pag dito ka bababa. So yung daan dito medyo lubak-lubak pa rin. Pero yun nga, may mga nagtuturo naman sa mga dadaan. Tsaka dito kung dadaan ka, mas makikita mo yung mga mapuno na daan. Yan. Ito ang Old Zigzag Road. Kaya naman dito dumaan ng maliliit na sasakyan. Kita nyo yan, nasa harap natin is Wigo. So may mga tao dito, pwede nyo silang nag-isa ng pera. So sila yung ng bantay, pinakabantay dito.
Then doon tayo aakyat sa taas. Guys, sa pag-akyat, gumamit lang tayo ng second gear, number 2 dito sa Old Zigzag Road. Then balikan natin ulit sa drive. Okay. Yun naman sa pagpapalit, pwede naman siyang palit kahit anong sa habang umaanda, pwede kang pumalit ng drive to tsaka L low gear. Or minsan gamit kayo ng overdrive. Pababa na tayo. So may kita nyo sa map. Ayan ang map, ayan ang tutok. Ayan, kita nyo ang map. Ayan, yung tutok niya, yung tutok. Hi guys, so update lang. Nandito kami sa Timonan Old Zigzag Road. Pinagbanderahan. Kain na kami ng fishball, vegetable, and kwek-kwek. So kahit CCR muna ako. Yo guys, papalik na kami sa sasakyan. Nag-quick stop lang kami. Tapos may naamoy, kasi kanina may naamoy kaming kwek-kwek yun. Nakakain kami ng kwek-kwek. So ngayon, paalis na ulit kami. Quick stop lang. And guys, mamaya ulit, update kami. Hindi naman pala malamig. Ano ba nalagyan na yun?
ito. Yun na naman narinig mo. Ayan guys, nakalabas na tayo sa Old Zigzag Road. So, ito man tayo dito. Yan guys, so nakalampas na tayo doon sa may Atimonan, yung way na papuntang town proper. So nandito na tayo pababa ng may daan din dito papuntang town proper na Atimonan. Pag kanan ka, papunta kang town proper. And then kaliwa papuntang Gumaka and Bicol. So napansin ko kanina, okay naman yung daan niya. Mula pagbaba ng Old Zigzag, nabawasan yung mga lubak-lubak. At doon sa may way na, yun nga sinabi ko, doon sa may bukana ng Atimonan, yung paghiwalay niya, nawala na yung lubak-lubak doon, yung lubak doon na malalim. So sementado na siya, maganda na yung daan. And then dito din okay na rin yung daan, nag-improve. So tingnan natin mamaya pag makalabas na tayo ng Atimonan, sa may bandang Gumaka. So yan guys, update 10:01, magandang panahon. Wala masyadong kasabay na private car, tsaka ilang bus lang, tsaka ilang truck. Magla-lunch kami. Yan guys, mamaya update ko kayo. Thank you. Yan guys, bali dito tayo dadaan ulit sa bypass road. Hindi tayo dadaan ng Gumaka town proper. So pangalawang beses na natin ito dumaan dito. Gamit yung itong sasakyan na to. Pero yung sasakyan bali 3 beses. Yung unang beses na mindan dito hindi pa kompleto yung kalsada. Pero ngayon, anong pangalawang daan namin, okay na siya. So marami nagsasabi na matarik to ang daan na to. So medyo matarik nga na hindi mo lang halata, pero mararamdaman mo yung sasakyan mo na umaano na siya kailangan niya nang maglipat ng gear. So yun, pag nandun ka sa tuktok, makikita mo yung Gumaka town proper, then yung dagat. So maganda ang view. Medyo mahaba nga lang to, siguro mga 20 minutes mo tong anuhin. Time check natin, 10:26. Tingnan natin kung gaano kahaba ang bypass road na to sa regular driving. Okay? So mamaya update ko kayo pag palabas na. Tingnan natin yung oras. Thank you. Yan guys, malapit na tayo. Ito na ang gasolina PTT. So pumasok tayo ng 10:26. Lalabas tayo ng 10. Wait lang, labas muna natin. Take the next right onto Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Yan, nakalabas tayo ng 10:38. So, mga ilang minuto yan? 12 minutes. Yun, 12 minutes lang pala. Continue on Asian Highway 26 for 48 12 minutes, regular driving, Gumaka bypass road. So, yun nga, nandito na ulit tayo sa Maharlika Highway. So, mamaya tayo mag-update ulit. Thank you guys. Yan guys, update lang tayo. 11:21. Malapit na tayo sa Calawag. So makikita nyo yung kalsada uneven. Kaya mabagal ang ating paggalaw. Yan, nakikita nyo naman. So mabagal talaga. At lubak-lubak. So parang nung huling uwi ko, ito yung hindi nagbago. Ayan o. Malalim ang lubak. Yan, kita mo masyadong yan, bali ano na lang tayo, ang layo na lang natin sa Calawag ay 3 kilometers. So yun, madadaanan nyo yun, mabagal. Kung uwian siguro, mahaba ang traffic kung uwian nga. Tapos yun, dito okay na ulit. Okay na ulit yung kalsada. Pantay na ulit at wala masyadong lubak. So yun, update ko kayo. Dito kami sa Calawag magla-lunch. Thank you. Okay guys, update tayo. 1:00 na ng hapon. So tumigil kami sa Calawag, sa Jollibee Calawag para kumain kami pati mga kids.
So tumagal lang yung luto ng chicken. Kaya inabot kami ng 1.5 hours doon. So tuloy-tuloy lang. Yung ano niya, yung ETA niya dapat 3 PM, ngayon ay naging 4:25 PM. So nadagdagan siya ng kulang-kulang isa't kalating oras. So doon after Calawag, sa Jollibee Calawag, may lubak-lubak na konti. Tapos ngayon okay naman yung daan. Kaya lang medyo mabagal kasi siguro may truck sa unahan. Wala dito lubak-lubak. Mabagal lang talaga. So nandito na tayo sa may Ginayangan, Quezon. So yung 12 kilometers na lang, makakapasok na tayo sa Rolando or Andaya Highway. Okay, sige guys, update ko kayo mamaya. Medyo mabagal lang ano eh. Thank you. Yan guys, update tayo, 1:20 in the afternoon. We are here on Gateway to Bicolandia. Yan, nandito na tayo, Camarines Sur. Camarines Norte pala. So traffic kasi maraming truck banda dito. Yan medyo mabagal tayo. At siguro may truck nga doon at lubak-lubak ang daan. Yan, malapit na tayo sa Rolando Highway. 2 kilometro na lang. So okay naman yung panahon, hindi umulan. Yan, may checkpoint dito. Border control. Please, border control. Okay guys, update ko kayo mamaya. Thank you. Guys, update tayo. Nandito tayo sa Rolando Highway, 1 PM and 30 minutes. So mabagal talaga kanina pagbaba at may truck. Pero dito ngayon sana wala na, para dire-diretso ang daan natin. So yun, 29 kilometers na lang nasa Tagkawayan na tayo. So update natin, dapat 3 PM nasa Naga tayo, kaya lang tumigil na tayo sa Calawag. Magiging 4:30 nasa Naga tayo. Yan guys, yung daan dito, yung dinaanan ko kanina, yung pababa tayo dito, malubak siya. Tapos yun, pangit pa din ang kalsada. Dito naman parang wala nagbago, may lubak tapos meron wala. So yan, update ko kayo mamaya ulit. Salamat. Yan guys, update tayo. Nandito tayo sa malapit na sa Tagkawayan. So traffic dito at may ginagawang kalsada. Yun, mabagal. Medyo mahaba na yung pila ng sasakyan sa likod. Yan, lagi na dito may ginagawa. Yan, slow down, keep right. Yeah, pagkatapos ng gawin guys, ito naman ang babakbakay yung kabila. Pag nagawa na ulit ang kabila, yun ulit babakbakay sa kabila. Yan, okay, mamaya update ko kayo. Thank you. Update lang tayo. Nandito, ay guys, update tayo. Nandito tayo sa Ragay, malubak. Pagpasok na kakapasok na natin ang Ragay. So update tayo, yun, malubak pa rin. Pero much better kay last nung nakaraan, syempre. Okay, time check is 12:24 PM. Yan. Okay naman yung biyahe ngayon, wala masyadong sasakyan. Kung makikita nyo sa unahan namin, wala. So bumabagal lang kami talaga pag may truck, yung mabagal yung siya, tapos hindi ka makakapag-overtake. So yan, yan guys, nasa Ragay na tayo ng 2:24 PM. At maganda bumiyahe ngayon, wala ang masyadong sasakyan. Okay, mamaya update ko kayo. Thank you. Ay guys, ito nga, lubak-lubak sa Ragay. Sa Ragay ay hindi ka mapalagay. Lubak-lubak. Ay oh. Yan.
yung mga dadaan dito sa Ragay, may mga way na ano na one way lang. Bali nag-i-stop yung mga car tapos saka papadaanin. Kasi nga lubak-lubak dito, may ginagawa na naman. Ayan o, kung makikita nyo may mga signage, drive with caution. Drive with caution yan, lubak-lubak. Up. Kita na ba ito? Hindi, pag marami ang bata naman pwede yung bata. Yan. Yan guys, malapit na tayo sa may sentro ng Ragay kasi nakalagay 2 kilometers na lang. So mamaya update tayo. Medyo bilis na natin ang biyahe at medyo nauli na tayo. Yan. Yan lang yung mga kasabay nyo na medyo babagal kayo tsaka sa mga lubak-lubak. Pero kung maraming sasakyan, walang masyadong sasakyan. Yan guys. Update ko kayo mamaya. Thank you. Hey guys, update tayo. Nandito na tayo ngayon sa Lupe. Ayan. Lubak-lubak ang daan na medyo mapapamura ka na lang bigla. Yun. Ganun pa din. Wala masyadong, yan, makikita nyo naman, wala masyadong sasakyan. So, okay naman siya. At hindi siya umulan. At 1 hour and 15 minutes na lang nasa Naga na kami. Yan. Kasi minsan kahit dito tag-araw may ulan-ulan dito eh. Lalo sa bandang to kasi nga mapuno, maganon. So ngayon wala. Okay na okay ang biyahe ngayon. Yun nga lang talagang may lubak minsan. Yan. Lupi na tayo guys. Update 3 o'clock to 3 PM na tayo nandito. Mamaya ulit update ako. Thank you. Hey guys, update tayo. Nandito na tayo sa may ano. Papunta na tayo si Pukot. Okay, pagbaba nito si Pukot na. So time check 3:17. Yan, Pukot na tayo. So isang oras na lang nasa Naga na tayo. Take the next right onto Maharlika Highway. Exact pang isang oras. Highway. Yan, balik ka kanan tayo dito. Papuntang Naga kasi itong kaliwa ay papuntang Daet. Yan. Kung doon ka dumaan sa Santa Elena, dito ka lang lalabas. Yung kanina doon sa may Continue Tabugon. on Asian Highway 26 for 42 kilometers. Kung doon ka dumaan sa Santa Elena sa Tabugon, dito rin yung labas doon. Kaya lang mas mahaba ang biyahe mo, pero maganda ang kalsada doon. Tapos dito naman, maiksi, pangit ang kalsada ko. Pero ngayon nag-improve na siya ng mga 10%, 20%. Yan guys, update ko kayo pag malapit na tayo sa Naga. Thank you. Update, ligmanan na po tayo. So yung tulay hindi pa gawa masyado. 50% pa lang. Kaya yung isang ano pa lang niladaanan. Nandito tayo sa Libmanan. Time check 3:20. Yan. Sana wala masyado nang ginagawa dito. Kasi yung huling daan namin dito nung pabalik kayo pauwi. Ilang months sabay nakaraan. May ginagawang kalsada dito. Sana ngayon wala na. At dire-diretso ng ano. Sana tapos na pala. Yan. Okay guys. Salamat. Update ako ulit mamaya. Yan guys, update tayo. Nandito na tayo sa Milaor. So 13 kilometers na lang. Papasok na tayo ng Naga. So time check 3:54 PM. Hindi siya umulan, hindi siya umambon. Magandang panahon. At okay ang biyahe namin ngayon papuntang Naga kaysa yung mga nakalipas. Tapos yun, pagpasok ng Naga, pag malapit na kami sa tutuluyan namin. Yun guys, wala namang ano, kasi dito wala na dito masyadong lubak eh. Pag Milaor wala nang lubak to. Yan guys, update ko kayo. Thank you.
Hi guys, update tayo. Ito na, papasok na tayo ng Naga. So here, Naga na. Yan. Dito tayo, 4:08. So 12 minutes na lang, nandun na lang tayo sa tutuluyan. So ito, pag diniretso mo, ito yung way ng Magsaysay, papuntang Pili. At kaliwan naman ay papuntang Naga City proper. Yan. So marami na nagbago dito sa Naga mula nung tumira ako dito nung bata pa. So meron na dyan SNR, meron ng Robinson, SM. Dati ang meron lang dito Robertson. Yan. Yan, tapos yan nga, yan oh. Kita nyo? Marami nang nagbago. So dating palayan, dating taniman ng kangkong, may mga establishment na. Yan, tingnan nyo na yung ng Naga City. Paikot ng Naga City. Daddy. Hi. So yan nga, ito na. Nandito na tayo sa may SNR. Yan, bagong gawa yan. Wala pa ata isang taon yan. SNR na yan. Sa Robinson. SNR. Saka si Robinson. Nasa may unahan is Robinson. Robinson. Yan. Madami nang masyadong sasakyan at marami ng establishment. Yan. Okay, ito yung ALDP Plaza Mall. Matagal na yan, I think. Ito naman sa kanan sa kaliwa natin ay ang papuntang terminal. Papuntang terminal to. Diyan din papuntang Sogo, papuntang pwede ka rin dyan mag-shortcut ang papuntang Naga proper. Dadan ka ng Panganiban. Yan. Tapos ito, diretso tayo at papunta tayo ng Magsaysay. So medyo traffic at ang alam ko ay may traffic lights may unahan. At itong nasa una natin ay iba, sigurado papasok to dito sa kaliwa. Yan, update ko kayo maya-mayang konti. Guys, nakalabas na tayo sa traffic. So ito another traffic. At ito yung Robinson's Place. Ito nga pala sa ano ko ay Bangko Sentral. Kaliwa ko. Bangko Sentral. Yun, traffic pa rin dito. Yan yung Robinson dati yung dati ang taniman ng palay. So ngayon, establishment na. Dati dyan kami namimingwit. Ito way Robinson parking lot. Yan sa unahan ay mayroon pang Yashano Mall. So maraming mall na dito. Dati isa lang namamayagpag dito, Robertson, tapos nagkaroon ng LCC Mall. Yun, yung dalawang yun ang namamayagpag dati dito. So meron pa naman sila ngayon. Ang Robertson ngayon ay meron to sa bayan, sa proper. At yung LCC meron din nandun din sa may yan. So yun nga, LCC dati dito at saka Robertson. Ngayon yun, madami ng mall. Kahit saan ka lumingin, no? Konting drive na lang, nasa mall ka na. Tapos dito ang pinaka pinupunta lang dito sa way na to, sa diversion road na to, ay Mother Seton na hospital. Dahil dito yung taniman ng palayan dati. Tapos dito maraming bar. Yan, dito sa bandang kaliwa
Ngayon wala na. Yun, tapos dito lang iikot lang dito yung jeep papuntang Magsaysay. Ikot lang, diversion and Magsaysay ang nakalagay sa jeep. Iikot lang siya ng Naga. Yun. Tapos ngayon kita mo, ang dami na, may bago na Persian hotel na Persian hotel. Yan. So kaya matraffic na din. Dati dito kami naglalakad, magbibingwit, gano'n. Ito, hotel na naman. Ito, yan. Pasyalan yan, M Plaza. So sa pagpumasok ko dyan, pasyalan M Plaza. Diyan, marami dyan dating fish pond sa M Plaza. Eh, palaruan na. Yan. Dati wala yan, yan. So ito lang dati pinupunta niyan dito, yung hospital na yan, Mother Seton Hospital. Yan lang pinaka-establishment na makikita mo. Wala pa lang pharmacy. Alam ko ito ay yung way na Doña Clara kung doon nagkakamali. Yan, ito yung mga yan, balayan dati. Yan, panaglalakad kami dyan. Mga bar. Parang wala na ngayon. Tapos dito dati may ano pa dito, dito dati ang BLTV ko na terminal. Tapos dito sa kabila ang mga papuntang probinsyang In bus 200 terminal. meters, at the roundabout, take the And, second exit onto Magsaysay Avenue. Yan, dyan kami nakatira. Yan, papasok na yan. Dyan ako nakatira dati. Yan, tapos dyan ang bayas yung budget po. Police station, simbahan. Yan, simbahan dyan. Madalas pag simbang gabi. Yan, tutunog na lang yan. Marinig kasi dyan lang bahay namin. Marinig mo. Tapos nag-choir ako dyan ng mga ilang buwan ata. Magaling dati ako kumanta eh. Nagkasipon. Yun. Yan guys. So thank you sa panonood. Nakarating kami dito. Malapit na. 3 minutes na lang nandun kami sa tutuloy namin. Malapit sa Nueva Cáceres Hotel. Villa Cáceres Hotel pala. Yun. 4:18 hapon umalis kami sa Batangas ay 6:45 AM ngayon, 4:18. Okay guys, thank you. Hindi na po. Yan guys, malapit na tayo. So ulit ko, thank you sa mga nanood hanggang In dito sa 200 katapusan. meters, your destination will be on the left. So ito na. Malapit na tayo. Yan. On the left daw. On the left. Okay. Your destination is on the left. Sa loob tayo magpaparkado. Yan guys, dito na. Little Hotel. So, sana may parking. Yan. Okay guys. Thank you sa panonood.
May tricycle.